Oh, wait. Your water. Oh, hug mama. Hug mama. Hug mama. Love you. Enjoy school, okay? Kiss mama, kiss. Love you. Hi mga Maricoy, last 4 years ago, ganito yung itsura ko. Ito naman yung araw na parang bumagsak yung mundo ko. Sure ko nga ito bago ako ma-emergency CS. 30 weeks pa lang ako mga Maricoy, pero kinailangan na nga ilabas itong si Jace. Nawawalan na nga siya ng heartbeat sa tiyan ko. Labas ni Jace, naging critical yung kondisyon niya. Intubate din siya dahil nga hindi niya kayang huminga mag-isa. Ang dami nga pala nagtatanong kung nasan daw yung vlog ko nung pinanganak ko si Jace. Wala po akong vlog noon dahil hindi pa ako vloggerist noon. 24 days po palang nasa incubator itong si Jace. Katapos nga ng isang linggo nung natanggal na yung intubate niya, palang nila ako pinayagan na mahawakan siya. 1 kilo lang po siya nung pinanganak ko. Tapos nga ng 24 days mga Maricoy, tinanggal na siya sa incubator. Uwi na nga po siya dito kila ate ko. Loob po ng 2 buwan sa bahay nila ate ko, dito kami nagstay. Sobrang liit ni Jace at opo, ako lang po yung nag-aalaga sa kanya. Sa lukuyang pandemic ito, kaya hindi nagawang umuwi ni Daddy Tano sa Pilipinas. Pati nga po yung iyak dati ni Jace, napaka-cute. Labas nga ni Jace ng hospital, breast milk yung pinakakailangan niya. Lang mga Maricoy, madami akong gatas. Kaya nga, nasanay siya sa bote, kaya ayaw niya mag-direct sa akin. Daming beses nga pala na itong si Jace ay nangingitim. Una, kapag umiiyak siya, tsaka napupup. Hirapan po siya magpupu, kaya madalas tinutulungan ko siya. Ganito nga pala yung itsura niya kapag napapapupu siya. At madalas nga hindi ko na alam yung gagawin ko, kaya sinasabayan ko na lang siya sa pag-iyak. Gabi-gabi nga akong umiiyak noon dahil nga bukod sa kakatahi ko lang, naghihilom yung sugat ko. Walang nga mag-isa nag-aalaga kay Jay. Wala nga pala ng lockdown, umuwi na kami sa bahay namin. Opo, mas nahirapan ako dito dahil dito nga ako lahat. Laati ko kasi mga Maricoy, pinagluluto niya ako ng makakain. So dito sa bahay namin, wala namang magluluto para sa akin. Kung nga lahat gumagawa simula sa paglilinis ng bahay namin, pag-aalaga kay Jace, tina rin sa pagluluto sa kakainin ko. Siyempre, pati na rin sa paglalaba. Hindi po madali, pero nakaya ko dahil wala akong choice. At naging matatag ako dahil kay Jace. Dahil siya mismo, mga Maricoy, napakatatag niya. Nakakalabas niya pa lang sa mundong ibabaw, pero lumaban na siya para mabuhay. Kaya yung sakripisyong ginawa ko para sa kanya, napakababaw lang yun. Dahil mas mahirap yung mga pinagdaanan niya. Pagsapit niya nga pala ng 2 months, mga Maricoy, naging sakitin siya. Pandemic nga ito at pabalik-balik kami sa hospital. Nga pala nilalagnat siya noon, kagad mataas na. Kaya naranasan niya din mag-convulsion sa sobrang taas ng lagnat niya. At pagsapit ng 4 months, nalaman namin na hindi normal yung paglaki ng left kidney niya. At dito na nga kami naghanap ng doktor para sa kidney niya. At kahit hindi pa nakakauwi si Daddy Tano, pinabinyagan na nga din namin siya. Hanggang sa may ginawang test nga sa kanya, mga Maricoy, ang resulta napaka-clear dahil wala silang nakitang problema. Hindi rin ma-explain sa akin ng doktor kung paano nangyari yun. Kaya hindi na rin ako nag-isip pa ng kung ano-ano. Ginawa ko mga Maricoy, nagpasalamat na lang ako kay Lord. Simula nga noon mga Maricoy, habang lumalaki itong si Jace, lalo siyang gumaganda. Pero bilang isang nanay, hindi pa rin nawala yung mga struggle ko. Habang lumalaki kasi itong si Jace, ang dami niyang delay. Alam nyo ba, ang tagal kong hinintay bago niya mabuhat mag-isa yung ulo niya. Matagal din yung hinintay ko bago ko siya napatawan ng ganito. At sobrang saya ng puso ko, lalo na kapag lagi niya akong pinagmamasdan. Sa 10 months na nga pala siya bago siya nakagapang. Matagal ko mang inintay ito mga Maricoy, pero sobrang worth it naman. Tapos nasa 18 months na siya nung nag-start naman siya maglakad. Mababa nga din pala yung timbang niya dyan, kaya inahabol din namin yun. Noong natutunan niya na nga maglakad mga Maricoy, na-realize niya nga din na yung standee dito ay tatay niya. Daddy Tano nga yan, at every morning pagkagising niya, una niyang ginagawa, kinikiss niya yung daddy niya. Hindi niya pa nga kinakausap yung daddy niya, dinadalhan niya pa nga ng libro. San nga, gusto ko na magselos kasi mas madami pa yung kiss niya sa daddy niya kesa sa akin. Buti na lang talaga, napaka-cute niya. Talaga naman, kiss daddy. Hindi na daddy. Morning daddy. Kiss daddy. Kiss more. Love you daddy. Eh, many kiss. Ay, talaga, many kisses to daddy. Non-stop kiss. You love daddy? You love daddy? Non-stop kiss. Daddy.
Daddy. I love you, Daddy. Miss Daddy. Mama. December 2021, dito nga po pala kami nag-start maging vloggery. Isa nga po ito sa mga pinaka nag-trending naming video ni Jace. Napaka-cute at ang sarap niya pang bihisan dyan. Pero ngayon mga Marikoy, sobrang likot na niya. Pero parang gusto ko pa rin itry i-remake to, pati yung bangs niya.